mga kapatid, minsan ay hindi natin kaya, hindi natin minsan lubos na maunawaan ang kaisipan ng Diyos patungkol sa lahat ng bagay. And sometimes it's hard to understand, to comprehend sa mga bagay na nangyayari sa tahanan, sa family, sa bawat isa. Lalo na kapag puro negative ang ating nakikita o napapansin. Gayunpaman, naniniwala ako mga kapatid na kapag ito'y ating naunawaan, kapag nakita natin ang biyaya, ang blessing sa bagay na ito, mas madali na nating matatanggap kapag ang Diyos ay nagpaintulot ng maraming mga bagay. Gaano man ito kabigat sa ating harapan o sa ating mga puso, sa ating buhay. So ano itong ano inyong naunawaan sa bagay na ito? Nang sabihin dito ni Pablo na all things work together. At ano inyong naunawaan sa salita na working together? So dalawang bagay yan, all things and working together. Kung titingnan natin sa meaning sa Greek word, ang all things means the whole matter, ang buong bagay, the whole matter. Ang ibang kahulugan niyan is whatsoever or whosoever. So pwedeng tumukoy sa mga bagay or sa tao. Itong binanggit ni Pablo na all things. So it speaks of all things that is happening, lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid, anumang uri ng bagay, anumang sabihin natin sinumang mga nilalang or anumang mga bagay na pinapakilos ng Diyos ay tumutukoy sa all things or sa kanyang kahulugan na the whole matter. At yung salita na work together, kung inyong papansinin, ay may kahulugan na to be a fellow worker. That is, cooperate. Yung salita na cooperate or kumbaga sa Tagalog, magkasamang gumagawa. Kaya nga doon sa Tagalog, kung ating titingnan ay sabi doon, ating nalalaman na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa. So itong whole matter, itong all things na binabanggit ni Pablo, lahat ito na nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya ay mayroong tinatawag na ito ay mayroong cooperation. Or lahat ito ay magkasamang kumikilos or gumagawa. Kahit gaano kapangit ang isang bagay, no? Kahit gaano ka-negative ang isang bagay, as long as ito ay part ng whole matter, ng lahat ng bagay na nangyari sa atin, lahat ito ay mayroong tinatawag na cooperation or mayroong pagkilo sa isa't isa. Sa simpleng salita, ito ay connected. Okay? Lahat ng bagay na nakapaloob dun sa whole matter ay mayroong connection sa isa't isa. Kaya nga sinasabi natin na walang bagay na nangyari na nagkataon. Walang bagay na nangyari na aksidente. So God works all things together. Itong buong bagay or lahat ng bagay ay gumagawa siya, kumikilos siya, ng sama-sama, connected siya sa isa't isa. At hindi po ibig sabihin, pag sinabing all things ay lahat ay pawang mabubuti, kundi kung ating titingnan, mamaya makikita natin na may mga bagay na ang Diyos napahintulot na hindi mabuti or mga bagay na pangit sa paningin natin.
Pero kung ating titingnan sa salita ng Diyos, sa ating teksto na binasa, lahat ito, mabuti o hindi mabuti, ay magkakasamang gumagawa. Ang whole matter na ito na nangyari sa ating buhay, sa ating pananampalataya, na pinapakita ni Apostol Pablo, mabuti o masama, lahat ito ay mayroong connection sa isa't isa. So hindi po siya nagkakataon or walang bagay na sabihin natin na nai-insert lamang ng walang reason. Walang bagay na nangyayari, walang bagay na tawag niyan na nagka-come to pass, na walang pahintultan Diyos or walang connection sa plano ng Diyos. Kundi sa gabing ito, magandang tingnan mga kapatid, na lahat ito ay mayroong mabubuting plano ang Diyos. Do you believe, mga kapatid, sa gabing ito? So lahat ito ay connected sa isa't isa. Maging mabuti o masama, ang paggawa ng Diyos ay ang ginagawa niya is Kanya pinagdudugtong-dugtong ang mga pangyayari. So pinapakita ko labang sa inyo ang kaisipan doon sa ating teksto. At mamaya tingnan natin ilang mga bagay. Because naniwala ako na mahalagang maintindihan natin nang sabihin ni Pablo that God works all things. Na ang Diyos ay gumagawa sa whole picture or sa buong kapasyahan ng Diyos. Ang Diyos ay naglalagay ng mga bahagi. Ang Diyos ang nagpapahintulot ng bawat panahon, ng bawat pagkakataon. Ang Diyos ang naglalagay ng mga circumstances. At lahat ito ay connected sa isa't isa. Mamaya mayroon tayong tingnan na bahagi. Niniwala ako mga kapatid na ito yung mahalagang maintindihan natin dahil kung hindi natin naunawaan kung paano ito gumagawa sa ating buhay, lagi na lang tayo panghihinaan sa pananampalataya. Lagi na lang tayo manghihina sa pananampalataya. Lagi na lang tayo tawag niyan, panghihinaan ng loob sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi natin lubos na ma-express ang mabubuting bagay na plano ng Diyos or ginagawa ng Diyos, or sometimes hindi natin lubos na ma-appreciate. Inyo bang na-appreciate ang mga gawa ng Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid? Gaano man ito kaliit or kalaking bagay, gaano man ito parang tila negatibo sa buhay natin, sa lahat ng bagay na pinapahintultan ng Diyos, Apostol Pablo ay merong karanasan. Sabi niya, ako ay naging kontento. Sabi niya, I have learned. Philippians 4, ating tingnan, chapter 4, verse 11. Paano ito gumagawa sa buhay ng mga believer at paano ito pinapatibay ang ating pananampalataya? Ang sabi ni Pablo, sapagat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan ng aking kinaroroonan. Yung ating kalagayan ngayon, yung ating sitwasyon ngayon. Sabi niya, I have learned. Aking natutunan ng bagay na ito. And we must also learn sa panahon na ang Diyos ay naglalagay ng iba't ibang bagay na nangyari sa ating buhay. We must learn. Because Apostle Paul learned so much sa bagay na yan, sabi niya, na siya ay nasiyahan sa anumang kalagayan na kanyang kinalalagyan o kinaroroonan. Sa gabing ito, meron ba kayong ganyang puso na kayo'y nasisiyahan sa mga gawa ng Diyos? Ito ba yung naglilid sa atin para tayo ay magsabi, ako'y magpapatuloy sa Diyos? Katulad ng ating inaawit na isang lumang awit na nagsabi, ako'y magpapatuloy. Ano sabi doon sa lyrics? Sundin ang kalooban mo.
na kahit ano ang mangyari sa buhay na ito, sabi ng lyrics, kahit anong mangyari, kahit anong ipahintulot ng Diyos, sabi ng ating inawit kanina, the Lord taught us to rejoice. Sa gabing ito, dapat yan ang ating puso, rejoicing in the presence. Kahit gaano kabigat ang circumstansya, kahit gaano kapangit ang mga bagay, the Lord taught us to rejoice in all things. Dahil itong kalooban ng Diyos para sa atin. At dito ay sinasabi ni Pablo, I have learned, which I believed, ang Diyos nagpahintulot ng lahat ng mga bagay, isang araw, God will conclude all things according to His purpose, ay dadali ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa Kanyang mabuting plano. And we're longing sa araw na yan, mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, ang Panginoon ay patuloy na nagtuturo sa atin kung paano tayo mabuhay sa huling mga panahon, sa huling mga araw. Because tayo rin naman ay tinuruan o tinuturuan that we're living in these last days. At kung paano tayo tumutugon sa mga gawa ng Diyos, paano tayo nagre-react, paano tayo nagpapatuloy in spite sa lahat ng bagay na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo last Sunday, ang bottom line ng lahat ng bagay is grace. Yung amazing grace, ang sabi natin inawit kanina, kung hindi sa kamanghamanghang biyaya ng Diyos, hindi tayo makapagpatuloy sa pananampalataya. Sabi ni Pablo, in whatever state ay aking natutunan. At tayo na sa huling panahon, niniwala ako na mahalagang meron tayong natututunan by the grace of God kung bakit ang ating pananampalataya ay lumalago sa kabila ng maraming iba't ibang karanasan sa buhay bilang mananampalataya. The fact that God works all things together for good, ibig sabihin, hindi or walang sino man ang pwedeng makapigil or gamitin ko yung salitang thwarted. Na ang Diyos ay gumagawa in all things. That means God's plan will not be thwarted. Thwarted means to prevent from accomplishing. Para pigilan ang bagay na ito, walang sino man o walang bagay na kahit ang Diyos ang nagpapahintulot, hindi nito kayang pigilan ang mabuting plano ng Diyos para sa iyo. God causes all things to work. So pinangyayari ng Diyos itong whole matter. At sabihin sa inyo mga kapatid, hanggat wala tayo sa dulo ng ating pananampalataya, yung whole matter na gustong gawin ng Diyos ay magpapatuloy whether we like it or not. Wala pa tayo sa dulo, sa buong kasakdalan. Kaya itong whole matter nating tinitingnan, sabi ni Pablo, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay. Kung inyo papansinin doon sa verse 28, tayo ay bahagi doon sa mga gawa ng Diyos. Kayo, ang bawat sa bahagi, sabi diyan, called according to His purpose. And we know that all things, sabi diyan, works together. All things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. So, ibig sabihin, pinapakita ni Pablo sa atin na yung whole matter, yung lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, tayo ay bahagi dito. Tayo ay part of the plan. Kapag ang Diyos ay gumawa ng isang bagay,
Asahan mo na ikaw ay bahagi dito. At ang plano ng Diyos, isang araw ay Kanyang pangyayarihin sa kabila ng lahat ng bagay. Sa kabila ng Diyos, sa kabila ng lahat ng bagay na pinapahintulot ng Diyos. And we can be sure na ang Diyos ay aktibo, ng Diyos ay gumagawa, ng Diyos ay still, ang Diyos ay makapangyarihan. Do you believe, church, sa gabi ito? Ang Diyos ay nanatiling makapangyarihan and sovereign. Meron siyang control sa lahat ng bagay na siya rin ang naglalagay. Meron siyang kapangyarihan para ayusin, para ilagay sa ayos itong whole matter. Para pangyarihin ng Diyos ang purpose, ang plano ng Diyos, ng mabuting plano ng Diyos sa bawat isa. Punta natin ang Ephesians, sabi dyan, Ephesians 3 verse 20, na mayroong, sabi ni Pablo, may kapangyarihan na gumagawa ng lubhang sagana. Mayroong, sabi diyan, ngayon sa mga pangyarihang gumawa ng lubhang sagana. So mayroong kapangyarihan na gumagawa doon sa whole matter, sa lahat ng bagay na nangyayari. Mayroong kapangyarihan na gumagawa ng lubhang sagana, sabi diyan, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Out of those things, isipin niyo mabuti, sa lahat ng bagay, itong whole matter na ito, lahat ang buong pangyayari, ang buong nangyayari. Huwag niyong kalimutan, mayroong Diyos, may kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa bagay na ito. May Diyos na may control, may Diyos na nagplano, may Diyos na naglalagay, may Diyos na nagsasabi. Di ba sabi ng Diyos kay Job o kay Satanas, sige, galawin mo ang kanyang katawan, pero wag mong galawin ang buhay. May Diyos na gumagawa, may kapangyarihan pa rin out of those things that is happening. Whether good or bad, anuman ang bagay na pinahintulutan ng Diyos, ang sabi diyan, mayroong saganang kapangyarihan, mayroong pa ring saganang biyaya ang Diyos. Sa bawat sitwasyon, sa bawat pagkilo, sa bawat circumstances na nangyayari sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, napakalagang makita ang bagay nito upang hindi na tayo panghinaan ng loob kapag ang Diyos ay patuloy na kumilos. Kapag ang Diyos ay patuloy na naglagay ng mga bagay sa ating harapan. Wala namang ibang sinusubok sa ating kundi ang pananampalataya. Wala namang gustong palitawin ang Diyos sa buhay natin dahil wala naman tayong maibibigay. Wala tayong maipuproduce na anuman sa ating sarili. Wala tayong maibibigay mula sa ating lakas. In fact, sabi ng Scripture, kahit man ang mga kabataan ay mauubusan ng lakas. Kahit man meron tayong karunungan, meron tayong kaalaman na natutunan sa ibabaw ng lupa, ang sabi ni Pablo, lahat ito ay aking iwawalat, aking wawasakin ang karunungan ng tao. Dahil ang gusto matutunan ng Diyos para sa atin, matuto tayong magtiwala sa karunungan ng Diyos o sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang sabi diyan, higit sa ating iniisip or higit sa mga bagay na ating inaakala. At kung kayo'y sumasampalataya, mga kapatid, alam ng Diyos ang mga bagay na darating sa hinaharap, alam ng Diyos kung paano niya ilagay ang mga sitwasyon. Kahit man yung mga bagay na hindi pa nangyari, alam ng Diyos kung paano niya pakikilusin. Kahit man yung mga bagay na tila mabigat sa hinaharap, alam ng Diyos ang purpose niyan. Kahit man parang tingin natin ay napakadilim, ang tingin natin ay napakahirap suungin ang mga bagay na nangyari, pero ang Diyos ang nakakaalam.
Dahil minsan ang sinabi ng Scripture, siya ay nagpapahayag ng mga bagay sa pasimula hanggang sa dulo para sabihin sa atin, alam ko ang aking ginagawa. God works all things para sa ating kaubuti. Isaiah chapter 46 ating tingnan. Dahil dito ay pinapakita ng Diyos kay Isaiah o sa bayan ng Israel, how the Lord works. At ating ring tingnan mga kapatid, how the Lord works sa buhay natin, kahit man tayo, bago pa tayo, o kahit man tayo ay wala pa sa panampalatayang ito, ay makikita natin this how the grace ay gumawa sa buhay natin. Sabi dyan sa verse 10, Isaiah 46, declaring the end from the beginning. Papaano ninyo sasampalatayanan ang bagay na ito o paano ninyo tinitingnan? Paano ninyo kinikilala na mayroon palang Diyos na gumagawa from the beginning hanggang sa dulo ay kaya nang ipahayag ng Diyos. Ibig sabihin, alam na ng Diyos ang ating simula ng buhay natin at alam na ng Diyos kung ano yung dulo ng buhay natin. At kung ito'y bahagi ng plano ng Diyos, makakaasa tayo na ito ay sa ikabubuti natin. Kung alam natin na tayo ay bahagi pala tayo ng mga bagay na ito na ginagawa ng Diyos, makakaasa tayo na mayroong mabuting bagay na nag-aantay. Kaya nga meron tayong great expectation. Isang araw matatapos ang maraming pagpapagal. Amen po ba mga kapatid? Isang araw matatapos ang maraming pag-iisip sa maraming mga bagay. Isang araw matatapos ang mga trabaho sa lupa. Isang araw matatapos ang mga pagluha, ang mga pag-iyak sa harapan ng Diyos. It is God nagsabi, declaring the end from the beginning. Ibig sabihin, sa Diyos ay tapos na ang lahat ng bagay. From ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand. And I will do all my pleasure. Calling a bird of prey from the east. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Siya ang nag-uutos sa lahat ng bagay, nag-uutos sa mga ibon para maging source ng pangangailangan. The man who executes my counsel from a far country. Sabi niya, indeed, I have spoken it. At alam natin kapag ang Diyos ay nagsalita, it is a part of His plan. Kapag ang Diyos ay nangusap, kapag ang Diyos ay nagsalita ng isang bagay, it is a part of His plan. It is a part of His counsel. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa Diyos. Salamat Panginoon dahil lagi kang may salita na iyong ipinadadala sa iyong iglesia at ito ay, sabi ng Panginoon, ito ay buhay sa atin. Ito'y kalakasan sa atin. Alin dyan? Ang counsel, ang plano, ang salita ng Diyos, ang payo ng Diyos. Sabi niya, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Verse 11, indeed I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. So kung pag-uusapan ng counsel, kung pag-uusapan ang payo ng Diyos, na ito ay may kinalaman lahat sa whole matter na ating pinag-uusapan. Huwag niyo kalimutan, walang bagay na nangyari na hindi bahagi ng plano ng Diyos. Mamaya pupunta natin ang bagay na yan. Walang bagay na nangyari kahit pa sa ating panahon ng mga na napakagulo ng sanlibutan. Walang bagay na nangyari na hindi bahagi ng counsel, ng plano, ng payo ng Diyos. At wala tayong magagawa kundi sumampalataya, kilalanin, tanggapin, at ang Diyos ay
ay madakila sa buhay natin. Magsauli lagi tayo ng mapulit pa salamat kapag ang Diyos ay mayroong ginagawa sa ating kalagitnaan. Lagi tayong magkumilala sa Diyos. Dahil ang sabi niya, ito'y aking sinalita. Sabi niya, I have spoken it. Speaking of God counsel, yung payo ng Diyos na nakalipas, sabi niya, declaring the ends from the beginning. Anumang sinabi ng Diyos, anumang plano, anumang itinakda, anumang bagay na inilagay ng Diyos, it will stand. Ibig sabihin, ito'y mangyayari. Na ang Diyos ay magplano sa buhay ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Lahat ay pinangyari ng Diyos. Lahat ay nag-come to pass. Kahit yung mga dreams ni Joseph, kahit yung mga visions, yung mga pangitain na nakita ng mga tao ng Diyos, yung salita ng Diyos na laging dumating through prophet sa panahon ng Israel. Itong mga nakalipas na araw ay pinapanood ko, and sometimes kasama kong mga bata, pinapanood namin yung story ni David, the house of David. At napakaganda ng pagpa-portray ng story, bagamat pagpelikula talaga hindi maiwasan may mga kasamang mga bagay na pwedeng ad-libs para lamang pagandahin ang story. Pero naniwala ko na nadja-justify ang story because may mga bahagi talaga doon na base doon sa accounts. Katulad ng nangyari kay Saul nang siya ay mawala ng kanyang mawala siya sa kanyang sariling kaisipan because of the word na nanggaling sa Diyos na binigay kay Samuel, na dahil sa kanyang disobedience, ang Espiritu ng Diyos mula ngayon ay umaaling sa iyo. At alam niyo ba, kung yung titingnan ng Scripture, yun ang isang naging reason why si Saul ay unti-unting nawala sa kanyang katinuan. At napaganda ng pagkakaportray because sa Scripture ay pwedeng tawag niyan, summary lang ang nakikita natin. Pero kung ating titingnan by the description or by the word, makikita natin na possible na may mga bagay pang nangyayari behind. Kaya doon sa movie ay napakaganda ng pagkaka-deliver ng story. How King Saul ay nagpasimula siyang mawala sa kanyang ayos dahil lamang sa may Diyos na gumagawa. Could you imagine, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa, hindi dapat tayo mawala sa ating sariling katinuan. Kung ito ang sabi ng Diyos at kung ito ang payo ng Diyos, ito ang siyang mangyayari. Ang kailangan natin gawin ay sumampalataya lagi tayo sa Diyos. Magtiwala lamang sa kapangyarihan na gumagawa sa mga salita ng Diyos. Kaya ang sabi diyan, I have spoken it, I will bring it to pass. Kahit man ang Diyos, ang sabi diyan, ang Diyos ay gumagamit ng mga bagay, gumagamit siya ng mga tao. Para ano? Para pangyarihin ang purpose. At dito niyo makikita mga kapatid na hindi natin maaabot ang kalwalhatian na pangako ng Diyos kung hindi tayo dadaan sa whole matter. Kung hindi tayo dadaan sa maraming bagay na inilalagay ng Diyos. I have spoken it, I will bring it to pass. So, ibig sabihin, walang bagay from beginning to ends. All purpose, all things will happen accordingly. Kung ano ang plano, kung anong sinabi ng Diyos, kung ano yung kaisipan ng doon sa kaisipan ng Diyos, ayun ang pangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. So, itong bagay nito mga kapatid, ating tingnan. Itong ating teksto sa Romans chapter 8, this principle na pinapakita ng Diyos, that God is working all things together for good,
ay pinakita sa lumantipan sa buhay ni Joseph. Familiar tayo sa buhay niya. Dahil sa mga kapatid ni Joseph na sabihin natin nagselos because of their jealousy, si Joseph ay naibenta at naging slave. Alam natin ang story, di ba? Sa atin na lamang isa-summarize. At pagdating sa Egypt, si Joseph ay nailagay sa isang position. And then, pagkatapos noon, siya ay unjustly imprisoned dahil lamang sa mga false accusation. So as we know, yung asawa ni Potiphar. At kung yun titignan, mabuti mga padang circumstances, ang Diyos na siyang sovereign, ang Diyos na mayroong plano, ang Diyos na mayroong counsel, nang sabihin niya, may counsel shall stand, lahat yun ay pinangyari sa buhay ni Joseph. At ako'y sumasampalataya, walang kaisipan ang Diyos na hindi nangyari kay Joseph. Everything, lahat ay tawag niyan, dinaanan ni Joseph. Kahit man ang Diyos ay naglagay ng kaloob para mag-interpret ng dreams sa panahon na yun na siya ay nasa kulungan, ang Diyos pa rin ang siyang naglalagay. Ang Diyos ang siyang nag-ayos. Ang Diyos ang may purpose. Because kung atin titingnan, no, dahil sa kanyang ability, si Joseph ay nailagay sa isang maayos na tungkulin or position, at nang dumating ang drought, ang tagtiyot, ang kanyang mga kapatid naganap ng mga pagkain, at sila ay pumunta sa Egypt, at doon ay mayroong magandang plano ang Diyos na through Joseph ay naiayos ang resources, no, ang pangailangan sa Egypt, at doon ang mga kapatid niya ay nakabili, nakakuha ng mga kain sa kanyang tahanan. And throughout the life of Joseph, siya ay nagtiwala lamang sa Diyos. Sa pasimula na siya ay nakita ng visions, ng dreams. Siya ay nagpatuloy sa isang normal na buhay. At alam nyo, pag mayroong mga visions o mga dreams na hindi na extraordinary, minsan, di ba, na-overwhelm tayo. And sometimes, kapag tayo na-overwhelm, ay nagkakaroon tayo ng self-interpretation. Di ba? Kaya mag-ingat tayo sa mga dreams. Kapag medyo kakaibang bagay yung panaginip at parang tayo ay hindi natin masyadong maintindihan. So, minsan nag-overthinking tayo or nag-conclude tayo sa isang bagay. Pero, ang isang magandang ginawa ni Joseph is, nagtiwala siya sa Diyos at naghintay siya sa tamang panahon. At tinan niyo mabuti, nang ang Diyos ay nagbigay ng dreams, at ang dreams ay naglalaman ng counsel ng Diyos. Ang dreams ay naglalaman ng mabuting plano ng Diyos. Yet, bago mangyari ito, si Joseph ay dumaan sa hindi birong sitwasyon, hindi birong circumstances, hindi birong karanasan. So alam natin ang story, naranasan ni Joseph ang maraming mga bagay, mga pangit na bagay. It seems like siya ay parang, kumbaga, siya ay once siya ay nakidnap, sabihin natin, no, or nakuha ng ibang tao, na naging slave siya, dumating ang mga false accusations sa buhay niya, siya ay na-imprison, na hindi naman dapat siya makulong, naranasan din niya ang tinatawag na rejection at ang kawalan. At hindi lang yun, naranasan din niyang malayo, of course, sa family. Pero tinan niyo mabuti mga kapatid, mapakita ko sa inyo ang takbo ng circumstances. Kung hindi nagselos ang mga kapatid ni Joseph, hindi si Joseph mapupunta sa balon.
hindi si Joseph magiging slaves, at kung hindi si Joseph naging slaves na ibenta, hindi siya makakarating sa Egypt. At kung hindi si Joseph tumanggap ng mga false accusation, hindi makukulong si Joseph. Lahat yun, may Diyos na nag-ayos. Lahat yun, may Diyos na nagsabi, my counsel shall stand. Lahat yun ay nakita ng Diyos from beginning to the end. At yun yung mabuting plano ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo, that God is working. Kahit man gaano kapangit ang nangyayari sa buhay mo ngayon, God still is working. God still sovereign. Hallelujah. Kayo ba'y sumasampalataya may magagawa ang Diyos sa lahat ng bagay? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Ang sabi ng kanyang salita, there is nothing too hard for Him. Kaya kahit gaano na yung ating naranasan ngayon, kahit gaano kababa na, kadown na tayo ngayon, meron pa rin counsel ang Diyos. Ang kailangan lang mangyari is, hayaan natin mag-come to pass ang lahat ng bagay. Because sa panahon ni Joseph, ang kailangan lang mangyari is, yung mga circumstances ay mag-come to pass one after another para mangyari yung purpose ng Diyos na sa panahon ng gutom, ng famine, ay mayroong saganang blessing, biyaya ang Diyos. At sino mang makakaparoon sa Ehipto at makakabili, ay meron silang, meron silang makakain. And they will survive sa famine. Survive nila yung 7 years na tagutom. So alam natin story, may 7 years na tagsagana sa panahon ni Joseph. At nag-ipon siya, inipon niya lahat ng kailang mga pangailangan. Ang lagayan ng mga trigo ay pinuno, sapat para tugunan ang 7 long years na droughts. At tingnan niyo mabuti mga kapatids, nang ang Diyos ay naglagay ng wisdom kay Joseph, ang ginawa ng Diyos, nang si Joseph ay magplano, because lahat yun ay through Joseph, no? Of course, ang Diyos, pero through Joseph, siya ang naging instrument. Lahat ng plano, yung pag-iimbak ng pagkain ay hindi lamang pala para sa lahat ng mga Egyptian, because marami mga bansa na pumaroon, kasama na ang family ni Joseph. Ibig sabihin, hindi lamang sapat pala sa mga taga-Egyptian yung resources. Kung sino man ang may nangailangan doon sa mga labas, sa mga bansa, sa ibang mga tao, sila rin naman ay bibiyayaan ng blessing na ito. Or, makakasurvive sa panahon ng famine. Kasama na doon ang pamilya ni Joseph. Balikan natin yung nangyari kay Joseph. With all these circumstances, which I believed, doon pa lang sa simula ng kanyang mga kapatid ay nagselos, lahat ng bagay na nangyari, yung whole matter sa buong buhay ni Joseph, lahat yun ay connected sa isa't isa. Kung bakit siya napunta sa Egypt? Because siya ay ibinenta. Bakit siya binenta? Siya ay nagkaroon ng mga kapatid na nagselos. Bakit nagselos sa kanyang mga kapatid? Because of the dream. At ano yung dream? Ang magandang layunin ng Diyos sa panahon na darating. Kaya kung yung titingnan mga kapatid, tama yung sinabi ni Apostle Peter. Let's read 1 Peter chapter 1. Ang sabi niya sa verse 6, wherein ye greatly rejoice. How come na ang mga anak ng Diyos ay merong pa ring kagalakan in spite of circumstances? It is because ang Diyos ang nagsabi, my grace will sufficient. Dahil hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pagkukulangin. Ang aking biyaya ay pasasapatin ko sa inyo. Ang aking lakas ay aking ibibigay sa iyo. Ang sabi dyan, wherein ye greatly rejoice through now for a season, though now for a season. Sabi dyan, kung kinakailangan, ye are in heaviness
through manifold temptations. Ano itong temptations? Those are the things that God is working. Those are the things na ang Diyos ang naglalagay, nagpapahintulot. At ang sabi diyan, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa magitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Bakit kailangang subukin ang pananampalataya? Dahil mayroong kalwalhatian na nag-aantay. Bakit kailangan dumaan sa manifold testing temptation? Bakit kailangan yung all things? Hallelujah! Hindi lang pangit, hindi lang mabuti, kundi kahit ang mga bagay na tila masama ay pinangyari ng Diyos dahil mayroong kapurihan na nag-aantay. Mayroong dakilang bagay na nag-aantay sa bawat isa na magtatagumpay sa panahon na yun. At ang sabi diyan, kung kinakailangan mangyari, because palilitawin ng Diyos ang araw ang genuine faith ng iglesia. Sabi diyan, being much more precious than gold. And that's why kailangan mangyari kung ano ang tapos nang ipinasya ng Diyos sa ating buhay o sa bawat isa. Ulitin ko, itong manifold temptation or yung mga bagay na sabi diyan, yung mga mulit-muling pagsubok, hindi siya nangyari by accident. Kung dalahin ko sa gabi ito, makita natin ito ay connected sa isa't isa. One after another. Bakit nangyari ito? Because meron ng unang nangyari. At bakit nangyari yung unang nangyari? Because meron na rin nangyari doon sa unahan. And God declares it from beginning to end. Ang magandang tingnan ay meron ng tapos na plano ang Diyos. Mayroon ng kalwalhatian na nag-aantay. Hallelujah! Sino sa gabi itong mayroong pag-asa? In any circumstances, God is working in all circumstances. Dahil mayroong mabuting plano ang Diyos sa buhay na ito. Hindi para tayo ay, hindi para tayo ay ibagsak, hindi para lang tayo ay basta ilubog sa maraming mga bagay. And that's why sabi ni Pablo, balikan natin text, sabi niya, nalalaman natin. So we know that God causes all things to work together. Paano ba ito gumagawa at paano ito nagpapatibay? Hayaan natin na ito'y mangyari lamang o pangyarihin ng Diyos. Ang mabuting plano niya sa ating pananampalataya o sa iglesia ito, sa ministry ito. At mangyari din sa atin ang sinabi ni Pablo that we know. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mahalagang maintindihan at malaman ang bagay na ito upang hindi na tayo magkaroon ng pag-aalinlangan sa panahon na tayo ay dadaan sa maraming mga circumstances. Like Apostle Paul, tingnan natin. Punta natin si Apostle Pablo. Si Pablo ay, as we know, his story, no? Actually, paulit-ulit na lang itong dinadaanan sa mga pangaral. At kung meron mang bagay na gusto idagdagan Diyos ay mga ilang mga bahagi na lamang na ibinibigay para sa atin. At ang mga bagay na ito ay hindi na, supposed to be hindi na bago sa atin ang mga mananampalataya kung hindi tayo bago na hindi tayo baguhan sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, we know all things, nalalaman natin. Sa isang bagay sabi niya, I am persuaded that God is able. At sa kanyang karanasan, sa ministry, sa kanyang pagtupad ng calling, sa pagtawag ng Diyos, sa kanyang buhay bilang tagapagdala ng Ebanghelyo ni Kristo, si Pablo ay nakaranas ng maraming sufferings, maraming mga troubles
Sa Acts chapter 9, ay sabi diyan, verse 16, sapagkat sabi diyan, sa kanya'y aking ipapakilala. So ang Panginoon ang nagsabi. I think, ang kausap ng Panginoon si Ananias, kung di ako nagkakamali, no? Sapagkat sa kanya'y aking ipapakilala kung gaano karaming bagay, kung gaano karami yung whole matter. And sometimes hindi natin alam kung paano mangyayari, kung paano ito mapufulfill, kung paano ito magkakam to pass. Pero even Apostle Pablo, sabi ng Panginoon, may mga bagay na mararanasan si Apostle Pablo. At ang sabi ng Panginoon, gaano karami ang bagay na ito. Sabi diyan, ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Alam ko, marami na tayong tinitiis. At marami na tayong pinagdaanan, mga kapatid. Pero sino sa atin ang magsabi, katulad ni Apostol Pablo, I know na ang payo ng Diyos ang siyang nangyayari. I know na may Diyos na sovereign pa rin. I know na may Diyos pa rin na may control ng lahat ng bagay. I know na ang Diyos ang siyang nasa likuran ng lahat. I know, kung ang Diyos ang nagpahintulot, ang Diyos din, sabi niya, ang Diyos, sabi ni Pablo, siya ay mayroon ng paraan para ito'y ating matakasan, para ito'y ating malampasan, para ito'y ating ma-overcome. Hallelujah! Yung mga Diyos ang nagsabi, kayo ay ginawa ko na higit pa sa mapagtagumpay. In all circumstances, in all things, in the whole matter. Na lahat ito ay connected sa isa't isa. Lahat ito na nangyari even kay Apostle Pablo. Tingnan nyo. Sabi dyan, how many things he must suffer. Wala pa tayo, sabi sa inyo kanina, wala pa tayo sa dulo ng ating panampalataya. At walang sino man sa atin nakakaalam how we will suffer more. It seems lang parang pangit pakinggan, but it is the word, like kay Apostle Pablo na pinakita ng Panginoon. Marami pang pwedeng mangyari sa pananampalatayang ito. Sa dati ng mga araw, mayroon pang mga bagay na mangyari na maaaring hindi natin alam. Pero may Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay. May Diyos na nagplano, may counsel na ang Diyos. Huwag kayong mag-aalala dahil ang Diyos na magsabi, sige, galawin mo ang lahat ng bagay niya. Huwag lang ang buhay niya ang iyong galawin dahil siya ay akin. Hallelujah. Because we are redeemed by the Lord. Tayo ay kanyang tinubos by the blood of the Lamb. At kung tayo ay kanyang pag-aari na wala nang magagawa, ang diablo ang kaaway sa atin. Lagi natin sinasabi, ang kaaway ay gapian, talunan na ang kaaway. At siya wala nang magagawa sa mga mananampalataya. Pero sabi diyan, how many things na kailangan pang mangyari sa buhay ni Pablo. Pero siya rin nagsabi, I know. Nalalaman ko that God works all things for our good. Sa gabi ito, mga kapatid, alam niyo ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo? Alam ba natin kung paano ito? Alam ba natin kung paano nagka-come to pass o pinangyayari ng Diyos ang ating hakbang sa pananampalataya? Alam niyo ba na sovereign ng Diyos sa inyong mga pangangailangan sa gabing ito? Alam niyo ba na may Diyos na nagplano, may Diyos na nagsagawa na how He will accomplish. Minsan na nakikita lang natin ay ang pangit na bagay, ang mga negatibong bagay. Ang nakikita lang natin ay ang ating mga nararamdamang bigat. Pero once na ito'y makita natin, like Apostle Paul, na dumanas ng maraming struggles sa ministry, sa panampalataya, while preaching, while spreading the gospel. At katulad din natin na while we are continuing in this faith, marami pang suffering, marami pang luha, iyak, marami pang struggle. Pero sabi ni Pablo, I know God is still working.
I know God's still working sa buhay ninyo mga kapatid. I know God's still working sa inyong mga pangailangan. Kung meron tayong mga pangailangan, panalangin sa mga pangailangan araw-araw, ang Diyos ay meron ng inihahandang mabuti. Ang sabi ng ating inaawit, God has an answer. Ang Diyos ay meron ng katugunan sa ating mga panalangin sa Diyos. At sabi ng awit, Kanya nang inihahanda sa ating harapan. Gusto ko lang puntahan ito, punta natin ang 2 Corinthians. What happened to Apostle Paul? Sabi sa chapter 11, 2 Corinthians, verse 24, sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo. Kulang ng isa. So kulang ng isa, maaaring parang sa dulo ng kanilang papalo kay Pablo ay parang nakadama ng habag itong mga tao, kaya hindi na tinuloy. So sa mga panahon kasi na yun, parang kumbaga yung tawag niyan, yung consequence o yung parusa na ginagawa ng mga tao ay nakafix. Di ba? Nakafix. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo na kasalanan, meron ng katumbas yan. Let's say, 100 palo or, di ba, tulad sa army, kapag nagkulang, nagkasala, ang isang sundalo ay merong katumbas. Halimbawa, 100 push-up or papatakbuhin ng 100 kilometro. So parang ganun sa panahon ni Pablo, nang siya ay tumanggap ng mga palo. So dapat ay, kumbaga 100 ay nagkulang ng isa. Sabi diyan, makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Sabi diyan, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag. So isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. So lahat yan ay mga panahon na siya ay parito sa ministry. Marami siyang dinanas ng mga iba't ibang uring bagay. Verse 26, sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban, sa mga tulisan, sa mga panganib sa aking mga kababayan, sa mga panganib sa mga hintil. So, ibig sabihin, yung mga hindi talaga believer ng mga hintil sa panahon na yan. Sa mga panganib sa bayan, so kapag siya pumaparoon sa iba't ibang mga lugar, ay lagi na lamang mayroong kaharap ng mga danger, ng mga panganib. Sa mga panganib sa mga ilang, sa mga panganib sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. So kahit man doon sa mga nagsasabi mga believer o mga mananampalataya na sa panahon na yon, ay nalalagay pa rin si Pablo sa alanganin o sa trouble. Verse 27, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas sa ginawa at kahubaran. So lahat ito ay nangyari, which I believe, hindi ito lumalabas sa counsel ng Diyos. Walang bagay dito na nangyari kay Pablo. Hindi siya nahampas dahil nagkataon lang. Lahat yan because of the gospel, because of the name of the Lord na kanyang ipinagtatanggol, because of the faith na kanyang nilalakaran, hallelujah, because of the will of God na kanyang pinaproclaim. Lahat ito ay pinangyari ng Diyos at hindi lahat ito labas sa counsel. Lahat ito ay connected sa isa't isa. Lahat ito ay nangyari accordingly kung paano ang Diyos ay nalulugod gawin ang lahat ng bagay na ito. At lahat ito ay may kinalaman sa mabuting purpose ng Diyos. At tingnan niyo mga kapatid sa gabing ito, if you believe kung mayroong mabuting purpose ang Diyos sa buhay niyo, kasama niyo ako na magpapasalamat in all things. Hallelujah. Ay magpupuri at magpapasalamat sa Diyos at kikilalanin ang counsel ng Diyos ang siyang tumatayo sa uling mga araw. At
And because of this faith, ay magkakaroon pa tayo ng isang tiyak na pag-asa at kaya nating sabihin, hallelujah, na ang pananampalatayang ito ay hindi tayo ipapahiya. Amen. Na ang ating pagsunod sa Panginoon ay hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Ang ating pananatili sa katotohanan, hindi tayo ilalayo ng Diyos o hindi tayo lubos na ibabagsak sa lahat ng bagay. Ibabangon tayo ng kalakasan ng Diyos. Itatayo tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Iingatan ka like Paul, dumaan sa maraming circumstances. At lahat ito ay tinatawag na the whole matter. Lahat ito ay may kinalaman sa God working all things. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi malulubos ang plano ng Diyos kung hindi pangyayari ng mga bagay na ito. Hindi natin maabot ang purpose. Kaya nga pag tayo ay walang pananampalataya, sumusuko tayo, di ba? Pinanghinaan tayo ng loob. Kapag tayo ay mahina sa pananampalataya, ang sasabihin natin for a while, parang gusto natin mag-give up at lumayo at tumalikod at kung saan man tayo pumunta. But we, kapag ating naintindihan, niniwala ko, awitin yung awit na ako'y magpapatuloy. Ako'y magpapatuloy, sundin ang kalooban mo. Ang sabi doon, kahit na anong mangyari sa buhay kong ito, kung naunawaan natin yung all things, the whole matter, na mayroong blessing yun ng Diyos. Ibig sabihin, may Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay. Pagkatapos na ito mga kapatid, pagkatapos ng pinakita ni Pablo, ay binigyan ni Pablo ng conclusions na ang mga mananampalataya ay mayroong assurance pagkatapos ng whole matter or pagkatapos mangyari ang lahat ng pinapahintulot ng Diyos. Ay pinakita ni Pablo, there is an assurance. Ating puntahan ng verse 35. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay nasa Espiritu, may enjoy natin ang masalita ng Diyos. Kahit ilang beses natin balik-balikan, mananatili pa rin yung blessing, yung biyaya, yung kasarapan ng salita ng Diyos. Na tunay, ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Kung ito'y naitanim, ito ay sisibol sa isang pananampalataya. Kahit dumating ang maraming unos, sabi nga ng ating MC kanina, bagyo, unos, ulan, mga suliranin, mga problema, ang salita ng Diyos ay tatayo. Sabi niya, my counsel shall stand. My thoughts, my counsel, my plan, sabi diyan. Ating puntahan ng verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Ito ay para sa mga tinubos, para sa mga tinawag, para sa mga pinili, para sa mga pinahiran ng Espiritu ng Diyos. Merong assurance na pinapakita si Pablo para hindi tayo mabalisa, hindi tayo mabahala, hindi tayo mapagod sa pananampalataya. Sabi niya, shall trouble or hardship. Again, lahat ito ay dinaanan ni Apostle Pablo doon sa binasa natin sa 2 Corinthians o sa 2 Corinthians chapter 11 kanina. Lahat ito ay connected pa rin or lahat ito ay bahagi pa rin ng whole matter. Nang sabi diyan, shall trouble or hardships or persecutions or famine or nakedness or danger or sword. Again, katulad sa karanasan ni Joseph, God causes all things to work together. So kung mayroong trouble, anong niyan? Kumbaga ano ang karugtong niyan? Pag may trouble, may hardship. Kapag mayroong hardship, nandyan ang mga pagluha.
Nandyan ang mga kabigatan, nandyan ang ikaw ay halos maubos ang iyong lakas. At minsan umabot pa saan? Umabot sa mga kahubaran o kawalan ng mga bagay. Pero sabi ni Pablo, in all these things, we are more than conquerors. Ang Diyos na naglakip-lakip. Okay, ulitin ko. Ang Diyos na gumagawa. Ang Diyos na naglakip-lakip. Ang Diyos na kumikilos mula doon sa pasimula nang tayo ay tumanggap sa pananampalataya ay tila parang hindi matapos-tapos ang mga pagsubok. Lahat yun ay connected sa isa't isa mula sa simula na ikaw tinawag ng Diyos hanggang sa mga panahon na ito. At hanggang sa mga bagay na gagawin pa o mangyari pa, lahat yun ay connected. So hindi siya nagkataon, hindi siya aksidente nangyari, lahat yun ay mayroong kinalaman sa isa't isa. Kaya sabi ito, I am convinced that neither death nor life, inisa-isa ni Pablo ang lahat ng posibleng mangyari sa buhay ng anak ng Diyos, ng isang anak ng Diyos. Pero sabi niya, ako ay sumasampalataya, ako ay naniniwala, ako'y lubos na kumikilala, mayroon pa rin ginagawa ang Diyos or mayroon pa rin gagawin ang Diyos. Ang sabi niya that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present, at kasama na yung mga future na mangyayari pa lang, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation. Kaya nga yung all things doon or yung all things doon ay tumutukoy din sa whosoever or whatever things. Binanggit yan, or anything else in all creation. Lahat ito na working together ay hindi makapaghihiwalay sa isang anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanyang salita. Hindi ito magiging reason kahit pala mangyari na ang lahat ng maraming circumstances at magdugtong-dugtong na ang lahat ng bagay. Hindi na mababago ang plano ng Diyos. Hindi na mababago ang purpose. Hindi na mababago ang dulo ng ating pananampalataya. Hindi niyo ba nakikita kung gaano kabuti ang Diyos, mga kapatid? Hindi na mababago ang pagtawag. Kaya nga sabi ni Pablo, gifts and calling are irrevocable. Hindi na mababaliktad, hindi na mare-reverse ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Hindi na ito mababago pa ng maraming circumstances. Kaya doon sa bahagi ng ating teksto, huwag lang natin ma-overlook yung salita na you are called according to His purpose. That God is working, that all things working for good. Na lahat ito, ang sabi doon, para kanino lahat ng bagay na ito? To those who love the Lord. So hindi siya maintindihan ng hindi sa Diyos. Ang mga kaunawa lang ng mga circumstances ay ang isang anak ng Diyos. Hindi ito maunawa ng mga tao, kaya may mga tao na nagpapakamatay, may mga tao na depressed, may mga tao na walang alam kung hindi alam kung saan sila pupunta. Pero pagdating sa anak ng Diyos na mayroong ipinangakong mabuting bagay, kayo ang unang o kayo ang makakaalam why it is happening at kung paano ito gumagawa sa atin, kung paano ito nagpapatibay ng ating pananampalataya. So tingnan nyo, pansin niyo yung sinabi ni Pablo, I am convinced. Kahit nangyari ang maraming mga bagay, still, meron akong pananampalataya na buhay ang Diyos na tumawag sa akin. Meron akong pananampalataya, hindi ang Diyos magkukulang sa akin. Kaya sabi ni Pablo, I have learned. I pray, mga kapatid, sa marami ng karanasan ninyo, ay may mga bagay na tayo natutunan sa pananampalataya. May mga bagay na tayo nakita, nasilip doon sa pangako ng Diyos, doon sa kalwalhatian. Tingnan niyo, punta natin ang mga following verses.
Sa dulo ng, sa mahuling sandali, mga kapatid. Ang purpose ng Diyos is dalhin ang iglesia sa kalwalatian. That's the purpose. Yun yung dakilang plano. Yun yung dulo ng ating pananampalataya. Huwag lang tayo suko ngayon kung kayo ay merong iba't ibang karanasan, mga kapatid. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Handa pa ba kayo magpatuloy sa pananampalataya? Ang dulo ng ating paglalakbay ay kalwalhatian na ipinangako ng Diyos sa mga believer. Kaya ang madalas sinasabi nila, sa panahon na yon, ay parang iniisip natin, di ba? Bagamat wala pa yung panahon na yon. Pero iniisip natin, it seems like, kapag dumating ang kalwalhatian, makakalimutan natin ang maraming bagay. Yung hirap na pinagdaanan natin, yung luha, yung mga sakit, dahil sa pagtayo sa pananampalataya. Katulad yan ng isang ina na nagluwal ng sanggol, na halos makalimutan niya yung hirap na kanyang dinaanan sa loob ng 9 months na pagbubuntis sa batang ito. Naniwala ko, yan ay genuine experience ng mga nanay na kapag nakita na yung anak, pag nailuwal na yung bata, ay buong kagalakan na siya na nagpapasalamat sa Diyos. Sabi sa verse 29 natin tinan, pagkatapos sabihin doon that all things works together for our good to those who love God according to His purpose. Ay pinuntahan ni Pablo itong verse 29, sabi niya, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kaniyang nakilala, so merong tinatawag na pagkilala sa mga anak ng Diyos before time. Sumasampalataya ka ba dyan? Bago pa ang oras nagsimula, nakilala ka na ng Diyos. Before the world was formed, sabi ng ating inaawit. At sabi dyan, kanyang nakilala ay itinilaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya, ang Panginoon, ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So ito yung purpose ng pagtawag ng Diyos at ito yung pagtatalaga na kanyang ginawa. Tapos na ito sa plano ng Diyos. Ito ay proseso. Naniwala ko, it is happening. Tayo ay minomolde ayon sa larawan ng Panginoon. It is happening sa ating panahon. Sabi diyan, upang siya, ang Panginoon, na maging panganay. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos ay magiging katulad ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon ay maluwalhati at mananagumpay, ang bawat isa ay magiging mananagumpay. Or magtatamo ng kalwalhatian sa panahon na yun na darating. At sabi diyan, tuloy natin, at siya ang mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. Kayo ba'y sumasampalataya? At sabi diyan, ang mga tinawag ay inaring ganap niya. By His grace, hallelujah. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ito ay sa darating. Mayroong kalwalhatian na nag-aantay sa iglesyang ito. And that's why in any circumstances, ikaw ay dapat magpuri sa Diyos. Because meron nang nag-aantay na kalwalhatian para sa iyo. Ibig sabihin, malalampasan natin ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. Imposible para sa iyo, pero hindi imposible sa Diyos. Mahirap sa atin, pero walang mahirap sa Diyos. Tayo ay limited na maraming mga bagay, pero ang Diyos ay may magagawa sa lahat ng bagay. Declaring the end from the beginning, lahat ay inayos na ng Diyos. At tingnan niyo mabuti, mga kapatid, yung ating binasa na verse 29 and verse 30. Mula doon sa plano ng Diyos na pagkilala, lahat ito ay connected sa isa't isa. Tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Sabi diyan, kung walang foreknowledge or kung walang kinilala ang Diyos, wala siyang itatalaga. Sino ang itatalaga ng Diyos kung wala siyang kinilala sa kanyang
kaisipan bago palalangin ang lahat ng bagay. At kung walang mga itinalaga, sino ang tatawagin ng Diyos? This whole matter ay counsel ng Diyos. At lahat ito ay mabuting kapasyahan ng Diyos. Sino ang kanyang tatawagin? Sila ng mga itinalaga ng Diyos. At kung walang tinawag, walang aariing ganap. Hallelujah! At kung walang inaring ganap, nasaan ang mga inaring ganap sa gabi ito? Kung walang mga inaring ganap, wala ring luluwalhatiin ng Panginoon. This whole matter, mga kapatid, hindi lamang mga pangit na bagay ang mga ginawa ng Diyos o pinahintulot ng Diyos. Ang whole matter ay composed din ng mga dakilang plano ng Diyos. At ang pagkilala ng Diyos, ang pagtatalaga ng Diyos, ang pagtawag, ang pag-aaring ng Diyos, at ang pagluluwalhati sa atin ay bahagi ng whole matter. And God works all things sa bagay na ito. Ibig sabihin, hindi ang Diyos labas sa mga plano nito. Siya ang may panukala. Kaya ngayon, kung naunawaan mo ang bahagi na ito, mga kapatid, sino nakaunawa ng bagay na ito? At mayroong pag-asa sa kalwalhatian na nag-aantay. Ang ilang bahagi ng gawa ng Diyos ay natapos na o nangyari na. Tapos ka ng kinilala, tapos ka ng tinalaga sa mabubuting bagay, ayon sa wangis at larawan ng Panginoon, at ngayon ikaw ay nagpapatuloy in the process of perfection, at tapos na rin ikaw ay inaring ganap by faith. Dahil yan ang mabuting plano ng Diyos, pero meron tayong inaantay na kalwalhatian. Kung susuko tayo ngayon because of many problems, hindi mangyayari ang mabuting plano ng Diyos. These are the things na binanggit ni Apostle Pablo, that God causes all things to work together. Lahat ito ay connected sa isa't isa. Hindi tayo mag-enjoy ng kalwalhatian kung hindi natin naranasan kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kung hindi natin naranasan ang pagtawag ng Diyos sa pananampalatayang ito, kung hindi natin naranasan, by faith, nakita natin na tayo ay tinalaga sa mga mabuting mga bagay. Kaya nga sabi ni Pablo, lumahad kayo ayon sa pagkatawag na itinawag ng Diyos. Saan tayo tinawag? Ang mabuhay sa kabanalan sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi ng kanyang salita, for the Lord is holy, or God is holy, you must be holy also. And if this is the counsel of the Lord, sino ang magpapasalamat sa Panginoon sa gabing ito? Kaya nga sabi ng ating napakaganda, the Lord taught us to rejoice in all things. Magpasalamat lagi sa lahat ng bagay. Huwag kalimutang magbalik ng kalwalhatian sa Diyos. Kilalanin ang kamay ng Diyos na naghawi ng dagat sa panahon ng Israel. Kilalanin na may Diyos behind when David faced Goliath. Napaganda ng story, mga kapatids. Kung kayo magkakaroon ng opportunity to watch yung series na ito na The House of David. It is so very touching because wala sa mga kapatid ni David ang nagkaroon ng courage to face Goliath. At ang Goliath na ito, nakita natin sa Scripture, how many times he defied the God of Israel. He mocked the God of Israel. Ang Diyos nanonood lamang. Ang Diyos ay nag-aantay ng tamang panahon. Kaya mahalaga sa ating panampalataya ang laging magpasakop sa bawat gawa ng Diyos at matutong mag-antay sa panahon na ang Diyos ay mayroong gagawin sa ating kalagitnaan. Walang sino mang naglakas loob na harapin ang Goliath na ito sa panahon na ilagay ang story, na isulat ang story sa panahon ni David. At nakakatuwa, sino mag-aakala na isang bata na nag-aalaga ng shepherd ang siyang magtatagumpay sa harapan ng Goliath. Ang daladalan, sabi ni David, ako yung maharap sa iyo. Hindi sa aking tabak, hindi sa bagay na meron ako, kundi sa pangalan ng Diyos ng Israel. At meron tayong katiyakan sa gabi ito. Sinong meron katiyakan? Na tayo ay haharap sa maraming labanan, hindi sa ating sarili, kundi daladala natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Sabi ni Pablo,
in Jesus' name, sa Kanyang pangalan, tayo ay magpapatuloy. We will press on. Tayo ay magpapatuloy sa pananampalataya because nakita natin, sabi ni Pablo, we know all things working for our goods. And that's why I believe, mga kapatid, sa maraming panahon na rin natin nakikita, nababasa, nadadaanan, natuturo ang bagay na ito. I just pray na makita natin gaano kasarap na makita may Diyos pa rin na gumagawa sa lahat ng bagay. Ating balikan ang sabi natin teksto, we know that God causes all things to work together for good to those who love God. At nasaan ang mga umiibig sa Diyos sa gabing ito? Ang bagay na ito, to those who are called. Ibig sabihin, para sa iyo ito. Ang bagay na ito ay plano ng Diyos para sa iyo. To those who love the Lord, to those who are called according to His purpose. Kaya hindi na nakapagtaka at wag na tayong magtaka, sabi nga ni Pablo. We are ignorant sa maraming mga bagay na gawa ng Diyos. For the last, Romans chapter 9 verse 11. Again, ulitin ko mga kapatid, para sa akin, ang makakaunawa lang ng mga bagay na ito ay ang mga anak ng Diyos. Kayo ay binigyan ng Espiritu. Sabi ni Pablo, ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapahayag, nagpapakilala ng lahat ng bagay. Romans 9 verse 11, sapagkat ang mga anak ng Diyos, hindi pa ipinapanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Wala pa man tayong ginagawa, hindi pa man tayo ipinapanganak, meron ng mabuting plano ang Diyos. Meron na nag-aantay na dakilang gawa, dakilang plano ang Diyos, kamangha-mangha na gawa ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Wala pa man tayo sa buhay na ito, meron na nag-aantay ng masarap na araw na panahon. Hallelujah! Meron ng kaginhawaan na nag-aantay, meron ng maluwalhating nag-aantay. Meron ng isang masarap, meron ng isang kagilagidalas na plano ang Diyos na nag-aantay. Kaya ang masabi ko sa gabi ito, luwalatiin ang Diyos. Luwalatiin siya sa kanyang mga gawa. Purihin siya sa mga mabuting gawa sa buhay ninyo. Purihin siya na nagplano, nag-arrange, nag-ayos, naglagay ng lahat ng mga bagay. Hanggang sa tayo ay dalhin ng Panginoon sa maluwalhating karanasan. We're looking forward sa panahon na yan, mga kapatid. Are you looking forward, mga kapatid? We're looking forward sa mga panahon na tatapusin ng Diyos ang mga pagtangis, ang mga pagluha, ang mga bagay na pinahintulot ng Diyos, ang mga bigats. Kay sarap isipin how sweet is kapag ating naranasan ang buhay na malaya sa lahat ng bagay. Pero until then, hindi pa man nangyari iyon. Sa gabing ito, sino handa pa rin magpasalamat sa Panginoon? Handa pa rin magsauli ng papuri at magtaas ng dakilang pangalan ng Diyos. Tayo manalangin at magpasalamat, Panginoon. Ikaw ay aming tinataas, O Diyos, pinapasalamatan. Salamat sa iyong mga salita, salamat sa patuloy na iyong pangungusap. Pag-akay, O Diyos, pagpapalakas sa aming pananampalataya, pag-abot sa aming mga kahilingan, O Diyos. Lord, ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng kapurihan, O Diyos. Hallelujah. You are alone is worthy sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na nagpapakilala, guiding us, Lord. Tinuturo sa amin ang maraming mga bagay. Inaakay kami, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo kaming dinadala sa iyong kaluwalhatian. Patuloy mo kaming itinataas sa maayos na kalagayan. Tunay, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Salamat sa mga bagay na iyong pinahintulot, O Diyos. Salamat sa mga kabigatan. Salamat sa mga kahirapan minsan, O Diyos. Kakulangan sa mga pangangailangan. Purihin ka, O Diyos, dahil pinatunayan mo na sa kabila ng lahat ng ito, ang iyong payo
ang iyong plano, ang iyong mabuting plano, O Diyos, ay iyong pangyayarihin sa bawat isa na sumasampalataya. Panginoon, narito ang iyong iglesia. Lord, we believe still in your words. Kami ay sumasampalataya pa rin sa iyo, O Diyos, na nangako na hindi ka nagkulang, hindi ka nakalimot, hallelujah, sa iyong mga salita. Ikaw nagsabi, O Diyos, na matatapos ang lahat ng bagay. Lilipas ang langit at lupa. Ang iyong pangako, ang iyong salita ay hindi lilipas, hindi matatapos. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay aming pinupuri. Ikaw ay aming tinataas. Pagpalain pa ang iyong mga salita, O Diyos, sa buhay namin. Pagpalain pa ang iyong iglesia. I know na ikaw ay nangungusap sa puso ng iyong mga banal. I know ikaw ay nagbabangon sa buhay namin, nagtatayo sa kanila, sa kanya, na pinanghinaan ng loob. I know and I believe, Lord, inaakay mo kami, O Diyos, sa 5 araw. I know, hindi humiksi ang iyong kamay. Hallelujah. Ikaw pa rin ang Diyos kahapon, ngayon, at Diyos sa darating na mga panahon. Salamat sa iyong mga salita. Tinataas kita, O Diyos, pinupuri at niluluwalhati. May you bless once again your word. May you bless your people. Lord, as we are near approaching, Lord, minsan pa sa panahon na kami ay magadaos muli ng pasalamat sa maraming ginawa mo na sa iglesyang ito, Diyos, sa iyong ministry, Lord. Prepare us, Lord, sa mga greater things na iyong inihanda sa iyong iglesia. Ihanda mo pa kami sa mga dakilang bagay, Panginoon. Huwag nawang makalpas sa aming paningin, O Diyos, sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, ang iyong mga salita, ang iyong mga payo, O Diyos. Huwag nawa namin makalimutan, Panginoon, Lord. Katulad ng iyong lingkod na si Joseph, Lord. Beginning nang siya ay magpasimulang makakita ng panaginip, O Diyos, na ito'y bahagi ng whole matter na iyong gagawin sa buhay niya. Siya ay nagtiwala lamang sa iyo, Diyos. At siya ay nagtiis ng mga panahon. At siya ay lumakad ayon sa iyong pag-akay. Bagamat marami siyang iniluha, marami siyang naging kalumbayan din naman. Pero siya ay nag-antay ng tamang panahon. Sa tamang panahon, O Diyos, ay ikaw ang nagdala, ikaw ang nagsauli ng kagalakan, ikaw ang nag-restore ng kanyang buhay. Siya ay inilagay mo sa isang maayos na kalagayan sa tamang panahon. Kaya purihin ka, O Diyos, and we believe, O God, sumasampalataya kami na iyong pangyayarihin ang iyong mga salita. Bless your people once again. Bless your word. Ikaw ay aming pinapasalamatan, ikaw ay aming tinataas, pinadakila. Binabalik lamang sa iyo, Diyos, lahat ng bagay, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi namin kasama ngayon, maaaring nakasubaybay, Lord God, sa isang private streaming, Lord. May you bless also, Lord, ang aking mga kapatid. At anuman ang mga bagay, O Diyos, na kailang pinagdadaanan, Lord. Kasama ka namin sa aming paglalakbay. At ikaw ay nangako na kami dadalhin mo sa iyong kalwalatian. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat, pagdakila ay aming binabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen.